Hello everyone, and welcome back on my channel. Kamusta naman kayong lahat dyan? I do hope na nasa mabuti tayong kalagayan. And for this week's vlog, ay isi-share ko sa inyo ang isa sa mga exclusive interview sa dati ni Julie na si Dr. Julio Postigo by Miss Ethel Ramos for Movie Flash magazine on October of 1983. At least all you guys will have an idea kung ano nga ba ang mga nasa saloobin ng isang daddy na kagaya ni Mr. Postigo para sa kanyang anak na si Julie Vega. Kaya't wag na nating patagalin pa, kwentuhan tayo tungkol kay Julie. At ito ang panayam ni Miss Ethel Ramos sa daddy ni Julie. You have to know her, get close to her, in order for you to like her. Ito ang sabi ni Mr. Julio Postigo tungkol sa kanyang 14-year-old na popular na anak, si Julie Vega. Gemini born kasi ang batang yan, May 21, 1968. At alam nyo naman ang mga taong ipinanganak sa zodiac sign na ito, split personality, sabi nga. Kaya mahirap intindihin. Na pagkakamalang snob, kahit hindi. Sa totoo lang, mabait ang aking anak. 6 lahat ang anak ni na Mr. Postigo at ng kanyang asawang si Ginang Perla Postigo. Bunso at nag-iisang anak na babae si Julie na kung kanilang tawagin ay Darling. Ang 5 kapatid na lalaki ni Julie ay sina James, Jeffrey, Jonathan, Joseph at Jerry. Julie Pearl naman ang tunay na pangalan ni Julie. Tulad ni Mr. Postigo, dentista rin ang kanyang asawa. Dahilan dito, somehow, meron siyang kaalaman tungkol sa medisina, particularly tungkol sa childbirth. Kaya nga raw, kahit 6 ang naging anak nito, hindi ito nahirapan sa panganganak. Lahat ng kanyang baby ay ipinanganak niya by natural childbirth. Si Julie nga, 20 minutes lang siyang nagkaroon ng labor pain, tapos tuloy-tuloy na ang panganganak niya rito. 2 months lang daw si Mrs. Postigo kung mag-breastfeed ng kanyang babies. Katapos, bibigyan niya na ito ng supplementary milk. Gatas evaporada lamang ang kanilang ipinifeed sa mga anak. At hanggang 2 years lamang nila pinapayagang sumuso sa bote ang kanilang mga anak. Kaagad, tinitrain nila itong uminom na ng gatas sa baso. Maagang ipinamalas ni Julie ang kanyang talent bilang performer. 3 years old pa lamang daw ito ayon kay Mr. Postigo, ay kay galing-galing nang umawit. Ang Ben ni Michael Jackson ang kanyang madalas awitin pag nagpe-perform siya. Umawit si Julie sa isang Christmas program sa opisina ng kanyang mommy nang namataan siya ng isang talent coordinator. Kaagad ay tinanong daw nito si Mr. Postigo kung papayagang mag-post sa isang commercial ng anak na inokeya niya kaagad. Sa produktong Band-Aid, unang nag-model si Julie. Gumawa rin siya ng commercial para sa Proof toothpaste at iba pang mga commercials ng different products. Ang nasabing talent coordinator din ang nag-tip kay Mr. Postigo na dalhin niya ang anak kay Direktor Lamberto Avellana. Kasalukuyan kasing naghahanap noon si Direk Avellana ng isang batang pwedeng gumanap sa pelikulang ginagawa niya, Ang Pag-ibig Ko'y Huwag Mong Sukatin. Suffice to say, introducing si Julie sa nasabing movie. Ang ginamit nga lang niyang pangalan ay Darling Postigo. Ilang pelikula pa ang ginawa ni Julie tulad ng Mortal, Amor Seco at Mga Tinik ng Babae. Bago siya inalok ni Dr. Larry Santiago, nagampanan ang title role sa Angelita. Si Dr. Santiago ang nag-decide na palitan ang screen name ni Julie, sabi ni Mr. Postigo. Noong una, Julieta de la Vega ang balak niyang ibigay na pangalan sa bata. Kaso nahabaan yata, kaya na-shortened ito sa Julie Vega. Si Julie ang unang inalok para gampanan ang title role sa TV show na Flor de Luna. Nagkataon nga lang na may ginagawang pelikula noon si Julie. Ibinigay na lamang ang nasabing role kay Janice de Belen na ang original part na dapat gagampanan sa nasabing series ay kontrabida. Ang role naman na sanay para kay Janice ay ibinigay kay Marites Ardieta na naging runner-up ni Julie sa Search for the Role of Angelita contest. More or less according to Mr. Postigo, mga 20 films na ang nagagawa ng kanyang anak at 2 TV shows ni Julie sa kasalukuyan, ang Annalisa at JQ on Q. Inamin ni Mr. Postigo na malaking tulong sa kanilang pamilya si Julie, ngunit hindi ito nangangahulugang umaasa sila sa kita ng bata. Pareho naman silang professional na mag-asawa, kaya nga lang nakakagaan sa inihuhulog nila sa bangko. Dahil kakabili lang nila ng bahay, ang ambag ni Julie.
Kay Julie rin ang galing ang idea na bigyan nila ng magandang libingan ang namatay na kapatid nito, si Jeffrey. Gumastos sila ng mga $135,000 sa pagpapalibing at libingan ni Jeffrey. Bukod sa lupa at bahay nila ngayon, may lote pa silang na-purchase para kay Julie. Ang ibang pera nito ay itinatago nila sa bangko, sa pangalan ni Julie of course. Hindi ba spoiled si Julie? Wala kami ini-spoil sa mga anak namin. Ang maiksing tura ni Mr. Postigo, pantay-pantay ang pagtingin namin sa kanila. Si Julie ay napapalo ko, ulad din ang kanyang mga kapatid, pero ito'y noong less than 12 years old pa lamang sila. Ngayon nga lang, kamay lang ang ginagamit kong pamalo. Mababait naman kasi ang aking mga anak. Pati na si Julie na may karapatang maging spoiled dahil only daughter nga at youngest pa. Si Mr. Postigo ang naghahatid at sumusundo sa anak kung ito'y pumapasok sa eskwela. Third year high school na si Julie sa St. Joseph's College sa Quezon City. Sapagkat ang pasok na ni Julie ay mula 7 in the morning hanggang 4:30 in the afternoon, kung Friday after classes lamang ito pwedeng makapag-shooting kung may pelikula ito. At tuwing weekends din, syempre pa, kung mag-taping naman siya para sa Annalisa, ay Wednesday, Friday, and Saturday. Kadalasan ay 7 in the evening ang simula ng kanyang taping. As a student daw, very diligent itong si Julie. Kahit sa set ng kanyang pelikula o ng kanyang TV shows, ay dala-dala nito ang kanyang mga libro. At kung hindi rin lang ito kailangan sa harap ng kamera, tiyak mag-aaral ito ng kanyang assignment for the following day. Inamin ni Mr. Postigo na nakakatantrum itong si Julie. Ito'y kung halimbawang nagkakasunod-sunod ang taping at pagsushooting niya na naiintindihan daw niya. Dahilan na siya nga na nagtsatsaperon lang sa anak ay napapagod din. E di lalo na raw si Julie. Kaya, where her work is concerned, siya talagang pinagdi-decide namin. At sa tuwina, sinasabi ko sa kanya kung makakaya niya lang ang isang trabaho at saka lang niya ito tanggapin. Ang paliwanag ni Mr. Postigo. Palagero ni Mr. Postigo ay sa kanya naman na ni Julie ang pagkaiyakin. Masyado raw kasing mababa ang kanyang luha. Isa kasi itong si Julie sa mga kabataang artista na hindi na kinakailangang i-motivate para lang umiyak sa pelikula. Sabi nga ni Mario J. De Los Reyes, ang direktor ni Julie sa Don't Cry For Me Papa, all you have to do is to tell her kung kailan siya dapat umiyak at iiyak na talaga siya. Sa palagay kaya ni Mr. Postigo ay may balak si Julie na ipagpatuloy ang kanyang pag-aartista hanggang sa siya'y maging isang ganap na dalaga? Wala pa siyang sinasabi sa aming mag-asawa, although kung kami ang masusunod, gugustuhin namin na makatapos siya ng college, iba kasi ang may pinag-aralan. Pero kung pag-aartista ang kanyang pipiliin, wala siyang maririnig sa aming mag-asawa, ang patuloy pa ni Mr. Postigo. Bilang mga magulang kasi, narito kami upang paalalahanan siya, paliwanagan, at pangaralan kung may pagkakamali siyang nagawa sa kanyang sarili. At dyan nagtatapos ang panayam ni Miss Ethel Ramos kay Dr. Julio Postigo, ang daddy ni Julie Vega. And here are the shoutouts of the week. Amazing Packs Anime History from Iligan City. Maricel Crisostomo Ito ng San Pascual, Hagonoy, Bulacan. Albert Ceballos ng Butuan City. Maria Paz Gesto. Mary Jane Orbizo ng Masbate. Eleanor Romero Peñalosa from Tacloban City. Dolores Baronda from California, USA. Lune Summer from Laguna. Luz Viminda Lara, Annalyn Toledo, Sandra Barrera ng Borotac Viejo, Iloilo, Nef and Larry Vergara from Canlubang, Laguna, Rhea Vargas Francisco ng Kawit, Cavite, Tina Cleofas ng Tatalon, Quezon City, Babe Bartolome ng San Leonardo, Nueva Ecija, Jory DC Martinez from Batangas, Luisa Chavarria from Tondo, Manila, Florena Dulia, Gina Beronilla from Leyte, Nonet Fiel Serafin from Singapore, Imelda Cabideo Guevara, Ann Lumbang, Cecil Honrado from Rodriguez, Rizal, Irene de la Cruz from Puerto Galera, Horabel Gacosta from Rodriguez, Rizal, Juliet Daag, Michelle Batul from Nara, Palawan, Anna V. Tabangin
from Santo Domingo, Ilocos Sur, Sita Gutierrez from Hong Kong, Susana Sarmiento, and last but not the least, for this week's shout-out, Loretta Aguilar Ortega. Susana Sarmiento, Cynthia Di Mailig from Tanza, Cavite, Monching Merino from Almagro, Samar, Erminda Pelagio Nalangan from Balisin Island, Polillo, Quezon. And for those of you who wants to be a part of my shoutout, ay mag-message lang kayo down the comment below or visit us on Julie Vega Forever official Facebook page. Maraming salamat sa inyong lahat. And for those of you na wala pang copy ng book ni Julie, it is still very much available and you can still avail. Just visit the gimlpublishings.com. And there you go, JVFs! I do hope na nagustuhan ninyo ang ating vlog for the week. And sana ay nabusog ko na naman ang inyong mga munting isipan para sa mga nakaraan at istorya sa buhay ng ating nag-iisang idolo na si Julie Vega. And kung kayo ay napadaan lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button and pakilike na rin ang ating vlog. And I would like to thank you all sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating masayang kwentuhan tungkol sa ating idolo na si Julie Vega. At hanggang sa muli, this has been Dennis Lester, and until my next vlog, kwentuhan tayo tungkol kay Julie. Bye!